Love Serye TV. I hate that I love you, Mr. Billionaire. Tunghay na po natin ang ikatlong bahagi. Kumabog ang dibdib ni Mavi nang matanawan si Earl. Ilang oras ang flight papunta sa Davao, nagkita muna sila sa isang convenience store malapit sa domestic airport. Sa nakalipas na 3 linggo ay hindi na sila nagkausap. Naoryenta ni Mavi si Earl sa mga bagay tungkol sa kanya dahil nasend na sa email ang tingin niya ay kailangang malaman ng lalaki. Ang sabi ni Aiza, matino naman daw si Earl. O mas tama sigurong sabihin, iyon ang pandidismiss ni Aiza sa tanong niya tungkol sa lalaki. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi nakatulong sa kanya ang kapatid. Mukhang bigla nagkaroon ng sariling mundo si Aiza. Tuwing magtatanong siya tungkol kay Earl, sasabihin lang, "Don't bag me with that. Nagkasundo na kayo. What the hell is the problem?" Ilang ulit na niyang muntik nang masakal si Aiza pero naiintindihan uli nito na tuliro ang kapatid. She told her she indeed was married to that man Carl, nung panahong baliw na baliw siya kay Marvy. Lihim na nagpakasal ang kapatid kay Carl, hindi tumagal ang relasyon ng dalawa. Sa pananalita ni Aiza, parang isang bagay iyon na hindi na dapat malaman pa ni Mavi. "It's one of those things," she said. Wala siyang ideya kung ano-ano mga bagay na kabilang sa kategorya ng pagpapakasal nito, na natapos na at lahat ay hindi man lang sinabi sa kanya. Hindi niya nakinulit pa si Aiza dahil nagtapos na rin ang academic year at naging abala siya sa school. Maraming forms na dapat asikasuhin. Maraming makukulit na magulang at maraming teacher na nag-special classes ng summer. Bukod doon, inayos pa niya ang tatapusing building ngayong summer ng school. Naisip ni Mavi na pagkatapos ng kasalan ay saka kausapin ng masinsinan si Aiza. Siguro naman nakapag-isip-isip ito at hindi na palagi mainit ang ulo sa panahong iyon. Nasabay rin kasi sa deadline ng magazine ni Aiza ang lahat ng iyon. Meanwhile, Mavi had to talk to Earl. All she knew was his name and age. Earl was 35 years old. It was a very familiar name. Sigurado siyang narinig na iyon dati pero hindi maalala kung saan. Ang mahaba-haba nitong buhok ay nakasuklay ng maayos, spick and span. He was wearing a long-sleeve white shirt. Bukas ang unang 2 botones. Nakapaloob iyon sa itim na pantalon at pinaresa ng black leather shoes. Pwedeng pagpunta ang lalaki sa mall at pwede ring magpunta sa isang formal dinner. He looked stylish and gorgeous. Mukhang kanina pa si Earl. Nasa paanan ng lalaki isang maliit na maleta. Nilapitan niya ito. "Hello," Mavi said. Bigla siyang nailang. "Hi honey." Hinalikan ng lalaki ang pisngi niya na parang matagal na itong pinapractice. The smell of his aftershave was perfect for him. Masculine and sophisticated. Ganoon na lang ang pagtambol ng kanyang puso. He lingered on her cheek for a while until she stepped away. "Ano ka ba?" Saway niya. Saka naupo sa high chair na tabi ng lalaki. "You told me to look decent and act crazy about you, baby." Ngumisi si Earl. "I took a cab, by the way, like you told me in your email." "Oo, magpapahatid na lang tayo sa driver. Is that all you're bringing?" Itinuro niya ang maliit na maleta. Tumango ang lalaki. "Good, ngayon, I assume na alam mo ang mga bagay-bagay na tungkol sa akin na kailangan mong malaman." "Yes, Maria Victoria." Natirik niya ang mga mata ng matawa ang lalaki. Kasanalan ba niya na ang pangalang ibinigay ng kanyang ina ay ganoon? Bagay rin naman. Bagay sa isang directress ng paaralan. Anyway, sabihin natin sa kanila na ipinakilala na tayo ng isang kaibigan ko. Si Martin, who is a gay, by the way. At paano ko na lamang nakilala si Martin? He's your friend too. Wala silang kilalang kaibigan kong. She sighed. Wala silang kilalang kaibigan kong palagi kong nakakasama na hindi matandang dalaga kundi si Martin lang. Nakatingin lang siya sa counter habang sinasabi yon. What a sad life she had, she realized. She now seldom saw most of her friends before because she was also busy. Ang mga kaibigan of late ay mga guro sa school na karamihan ay matandang dalaga. Si Martin lang talaga ang hindi nakalimot bisitahin siya at least once a month. Athlete si Martin sa track and field, kaklase niya rin nung college. So Earl naman ang ilang ulit nang tumikim para nang iinis at nanunukso. Hindi na yata nawala ang ngisi sa mga labi. Sinupla ito ni Mavi. Dahil hindi naman natin masasabi sa mga kamag-anak kung totoong trabaho mo, dahil syempre nakakahiya. Sasabihin na lang natin businessman ka at hindi isang, alam mo na, kasi nakakahiya. She knew she was behaving like a child but she didn't mind. If you think about it, I really am a businessman. And your product is yourself. Exactly. Walang mababakas na pagkapahiya sa itsura ni Earl. He even looked proud. Nagbuga siya ng hangin. Doesn't it bother you? You know, your job. It doesn't bother me at all. I'm good at what I do and I earn well.
Sure, you do? I cannot believe women actually pay 50,000 to sleep with you. Honey, it's a bargain, but I can give you a discount. No way will I ever sleep with you. Yeah? Yes, not even in your wildest dreams. Ang lakas ng halahak ni Earl. Para nang iinsulto. Okay, if you say so. If there's nothing more, then I suggest we go. Nagmamadali nang tumayo si Mavi. Inalalayan siya ng lalaki pasakay sa van. Mukhang nagsisimula ng serbisyo nito at balak talagang sulitin ang ibinayad niya na dapat lang naman. Habang pa simpleng pinagmamasdan si Earl, ay pinagalitan siya ng sarili. She was actually thinking that sleeping with him for 50,000 pesos was a bargain. She wondered what it would be like to be in his big arms. And then, she unconsciously looked at his feet. Holy shit, I am a teacher. I'm supposed to be decent for sobbing out loud. His immorality is contagious, I swear. Natuwa naman si Mavi na attentive na agad sa kanya si Earl habang nasa eroplano pa lang, kung saan kasabay mga kamag-anak niya. He was really acting as if he was crazy about her, and everyone was there to see it, at least everyone who mattered to her. Nasa eroplano na rin si Bert na mukhang naiintindihan naman agad na off-limits na siya. Isang nakangiting tangulang ibinigay nito. Salamat na rin talaga at nagbayad siya para makaiwas kay Bert. Kung hindi, malamang na hindi talaga niya natatagalan ang lalaki. May mga taong pangit sa umpisa pero gumagwapo rin patagal. Si Bert, napansin niya, is exactly opposite nun. You smell lovely. Biglang napalingon si Mavi kay Earl. Parang wala naman sa loob ito ang sinabi. Duman ang flight attendant at kumuha ng lalaki ng Coke and can. Parang nalimutan agad ni Earl ang binitawang komento. I do? Giit niya sa paksa. She knew she smelled wonderful. She was wearing her favorite Carolina Herrera scent. Baka ang ego niya ang nagigingit. Hindi pa rin niya nalilimutan ang una nilang pagkikita. Kulang na lang ay direkta sabihin ni Earl na unlikable siya. You do. He looked straight into her eyes, into her surprise and alarm. He leaned so close and sniffed her neck. Nahiling niyang hindi sana makita ni Earl ang pagtatayuan ng kanyang mga balahibo sa braso. Pasimple niyang tinampal ang braso nito. Don't do that again. What? You're pissing me off. Ngumiti lang si Earl at hindi nagsalita pero umakbay naman kay Mavi. Hinigit pa siya pahilig sa dibdib nito. Hindi na siya makapagpalag dahil doon nawala ang ilaw sa likod ng sign na fasten seatbelt. Naging hudyat iyon para umakto ang mga tiyahin na parang sa kanilang eroplano. Palibhasa silang buong angkan lang yata ang nag-occupy sa parteng iyon ng eroplano. May sarili-sariling digital video camera ang lahat. Panay ang kuha ng picture sa kanila ni Earl. Kailangan tuloy niyang umakto na kunwari in love ito. Ang lalaki naman ay nakakailang halik na sa kanyang ulo, pakaway-kaway pa sa kamera. Hindi na kailangan ni Mavi ng matinding pangungumbinsi sa sarili para mapalagay ang loob sa mga nangyayari. Sa katunayan, naaaliw siya. Gaano man iyon itanggi sa sarili. Sino ba naman ang hindi maaaliw sa bango ni Earl? At sino ang hindi maaaliw sa akbay nitong parang kayang-kaya siyang protektahan? There was something about him that was extremely fascinating. Kakatuwa iyon lalo na at alam niya kung ano ang trabaho ng lalaki. She had wondered a couple of times why he settled for doing that job when he could have been a model or an actor. Wala siyang ibang naging konklusyon kundi tamad si Earl. Mas madali siguro para sa lalaki ang trabahong yon. Habang nakahilig sa lalaki at kumakaway rin sa kamera ng tiyahin, naisip ni Mavi na kaya siguro natutuwa rin siya sa nangyayari ay dahil napakatagal na mula na maging ganoon siya, kalapit sa isang lalaki. Ang damdaming pilit na kinaglilimutan at binabaliwala sa malalamig na gabi ay nanumbalik at nasisiyahan na napagbigyan ng mga sandaling iyon. It still felt nice to have someone near. It felt good to have someone to take care of you. Even she paid for that. It was easy to forget about the 1,000 of pesos she paid him when he was behaving like an honest-to-goodness boyfriend who's crazy about her. Nang lumapag ang eroplano, nakaalalay pa rin si Earl kay Mavi. Masaya siya na mukhang botong-boto ang lahat sa lalaki. Natanong sila ng basic questions sa mga tiyahin. Kumbaga sa job employment, ay nakapasa na sila sa first interview. Siguradong marami pang pagdaraan ng interview kapag may panahon pa ang mga tiyahin. Mabuti na rin at apple of the eye ang pagkakataong iyon ng pinsan niyang ikakasal. May coaster na naghihintay sa kanila sa labas ng airport. Sa loob ng sasakyan ay para silang nasa field trip. Parang gusto niyang mahiya kay Earl. Masyadong magulo ang mga tiyahin. May isa pa nga na parang tuwang-tuwa. Pinupog ng halik ang mukha nito at kinurot. Ang sabi pa ay gwapong-gwapo ang lalaki. Pasensya ka na sa mga kamag-anak ko. First batch pa lang yan.
May mga darating pa bukas at mismong araw ng kasal. Pasimpleng sabi ni Mavi. Bit-bit ni Earl ang mga bagahe niya habang papasok na sa malaking kabahayan ng asyenda. It's cool. I like them a lot. Is Isa coming, by the way? Sabi niya. Oo raw. Baka sa mismong kasal na. Can you believe she married? I can't. Don't tell anyone. Hey, by the way, do you know Carl? Not really. A bit. Tumango na lang si Mavi at hindi na nakapagtanong pa uli dahil sinalubong na sila ng pamilya ng kabilang partido. Mukhang mababait ang mga kamag-anak ng lalaki. Inabot lang ng ilang minuto ang pagpapakilala sa lahat dahil marami rin pala ang kamag-anak ng napangasawa ng pinsan. Mukhang mas malaki pa ang pamilya nila. Na makita siya ng pinsang ikakasal, si Percy ay hinila siya sa isang tabi at excited na binulungan. Where did you meet him? You're right, tight ass. He's gorgeous. Proud naman sinulya pa ni Mavi ang boyfriend na abala sa pagkakausap kay Nick, ang mapapangasawa ni Percy. He is, isn't he? Martin introduced him to me. Oh, how wonderful. How's Martin, by the way? Great. Nag-mental note siyang natawagan ng kaibigang bakla kapag nakauwi na. Kung sakali makausap si Martin ng mga kamag-anak nang hindi sinasadya ay may maisasagot ito. By the way, there have been some problems. You and your boyfriend are gonna stay in the farmhouse. Malapit lang naman yon. Can your boyfriend ride a bike? Hindi kasi pwedeng ipahiram sa inyo ni Nick yung sasakyan niya. We're going to be busy, moving back and forth. Yung kay Harry naman, papahiram sa'yo. Hindi siya nag-alala sa sasakyan. Kung siya ang tatanungin, okay lang kahit lakarin lang yung farmhouse. Ang iniisip niya, magkakasama sila sa isang bahay. Ano bang itsura nun? Ilan ang kwarto? Ano naman ang sabi ni tita? Okay lang ba sa kanila magkasama kami ni Earl ng kami lang dalawa? Ang lakas ng tawa ni Percy. Ano ka ba? Para ka namang manang dyan. Sinabi ko na kay mama, hindi naman kumibo ikaw talaga. Besides, Nick's cousin will be joining you too there. May kasama rin yata ang kaibigan. 2 naman yung kwarto doon. Pasensya ka na ha. Hindi ko naman kasi mailagay sa malayo ang matatanda. Alam mo naman ang mga yon. I hope it's okay. Of course, was all Mavi could say. Alangan namang tumanggi pa siya. Magkakasama sila sa iisang kwarto ni Earl. Hindi pa man ay kinakabahan na siya. Hindi lang dahil sa katotohanang hindi na siya sanay na may kasama sa bahay man o sa kwarto kundi dahil sa mismong lalaki. Tumango na ang pinsan at nilapitan si Nick. Nilapitan uli niya si Earl. Marunong naman daw itong magmotor. Pagkatapos ng konting tsikahan, ibinigay na sa kanila ang susi. Pinasamahan sila ni Nick sa isang tauhan ng asyenda na nagdala sa van ng mga bagahe nila. Sa van na siya sumakay dahil nakadress siya. Hindi na yata nawala ang tingin niya sa rearview mirror sa pagmamasid kay Earl na nasa likuran. The man was amazing. He could look good at anything doing anything. He looked hot in a big bike, dashing and wild yet graceful. Bigla na lang napabuntong hininga si Mavi. Na makarating sila, Sir Earl ang nagbitbit ng mga gamit nila papasok. Hindi kalakihan ang farmhouse. Ilang square meters lang pero may ikalawang palapag. Nasa ibaba ang sala, kusina at banyo. May 2 kwarto sa itaas. Nakalagay na ang pangalan niya sa isang kwarto nang buksan iyon. Muntik na siyang mapaungol. Iisa ang kama. Wala na ring space para maglatag pa. May maliit ding banyo sa loob. So I guess this is it. Nagkunwari si Mavi na hindi alintana ang katotohanan na magtatabi sila ni Earl. Kung sa kabilang kwarto tutuli ang pinsan ni Nick at sa kaibigan niyang iyon, nakakahiya namang patulugin si Earl sa ibaba. Isa pa, ayaw niyang maisip na lalaki na naiilang siya. Tumangulang si Earl at walang sabi-sabing naghubad ng pang-itaas. Bigla na lang siyang napasipol at naging abala sa pag-aayos ng mga damit. Inihanger ang dapat ihanger at ipinasok ang mga iyon sa closet. Nang lingunin ulit ang lalaki, agad siyang tumalikod kasabay ng pagsigaw. Nag-init ang kanyang mukha. Kulay puting boxer shorts ang suot nito na may itim na garter. Ang tela ay iyong karaniwang underwear ng lalaki. Hindi tipong boxer shorts na mukha talagang shorts. Mas mukhang briefs ang boxers ni Earl na humahaba lang ng bahagya at bumakat ng hindi dapat bumakat. Ipinunas ni Mavi ang panyo sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung nahihiya, natetensyon o ano. Kung bakit naman kasi, bigla-bigla na lang nagtatanggal si Earl ng damit. Napatingin siya sa salamin ng dresser. Akmang huhubarin na ng lalaki ang boxer shorts. What the hell are you doing? Hindi niya na natiis na itanong. Medyo hysterical na ng konti. I'm taking a bath. Iyon lang at tuluyan ng hinubad ni Earl ang huling saplot. Mariin na lang siyang napapikit pero hindi nakaligtas sa kanya ang hindi dapat makita. Maging ang sentido ni Mavi ay sumabay na sa mabilis na tibok ng kanyang puso. Nang magmulat, papasok na si Earl sa banyo.
nakatapi na ng tuwalya. It was obvious he was comfortable showing his body, and why not indeed? His body was marvelous. Hindi na ito nag-aabalang isara ang pinto, pero nang pasimple siyang sumuliyap na nakitang nakasara naman ang shower curtain, thanks God. I'm not happy, Earl. Pagalit na sabi ni Mavi mula sa labas ng banyo. What? Tanong nito. Bahagyang malakas ang boses dahil malakas din ang lagaslas ng tubig. I said I'm not happy to say the least. Angil niya. Pinatay ni Earl ang shower. Napasinghap siya nang sumungaw ang ulo nito, may tumutulo pang tubig. Balak talaga yata siyang sindakin. What did you say? I couldn't hear you. He looked genuinely interested in hearing what she wanted to say. Mukha ring wala nakikitang masama ang lalaki sa ginawang basta-basta paghuhubad. I said I'm not happy that you're acting very comfortable around me. Nakataas sa mga kilay ni Mavi at nakapamaywang bagamat nakatuon ang tingin niya sa isang flower vase. It's a small room. Dito pa ba ako maghuhubad sa loob ng banyo? Pwede naman dyan. Don't worry, I won't charge you for that. You can look all you want, but no touch, okay? Nanlaki ang mga mata ni Mavi nang tingnan uli si Earl. Oh, she was such an easy target. Ngisi-ngisi ito. Halatang nang iinis lang at napipiko naman agad siya. Inirapan lang niya ang lalaki at naupo sa kama. Hinubad niya ang sapatos at panay ang kiskis sa palad ng mga paa. Hindi siya mapakali. Kahit pwede naman lumabas ay ayaw naman niyang sa hindi malamang dahilan. Maya-maya, lumabas na si Earl ng banyo. Nakatapi ito ng tuwalya at alam niyang iyon lang ang suot nito. Tingin niya, kunwari ka pa. Bigla na lamang natawa si Mavi. Napangiti naman si Earl, pero ang mukhang tatanggalin na nito ang tapi, tumayo siya agad. I'm taking a shower now. Lihim niyang pinagalitan ang sarili dahil pumiyok pa siya. Isang bagay na ikinatawa ni Earl ng malakas.